Nako, mga sangkay, eto na naman. Pag-uusapan na naman po natin ngayon itong si Vice President Sara Duterte. Nako, ewan ko ba mga sangkay, si VP Sara, parang hindi po siya nag-iisip. Hindi po siya, hindi po niya muna pinag-iisipan yung kanya mga sinasabi, no? Ngayon kasi, may panibagong kalat at na ginawa na naman po, mga sangkay, na malalaman po ninyo ngayon, no? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na nga po sa 1.57 million subscribers. Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito nga po mga sangkay, ang update tungkol dyan. Itong si VP Sara kasi, merong komento sa ICI. At ito ang kanyang sinabi. Sobrang, ewan ko ba, saan ba siya pabor? No? Sa mga kontratista ba? Sa mga sindikato ba? Sa loob ng gobyerno? Kasi ito mga sangkay, sabi daw ni VP Sara Duterte, ito, sabi niya, ginawa lang umano ng Independent Commission for Infrastructure para gawing lehitimo ang kwento na nais ilabas ng pamahalaan tungkol sa korupsyon. Yan po yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Na parang ang sinasabi niya, walang kwenta itong ICI. Sa totoo lang guys, malaking tulong itong ICI. Sa lahat ng investigation, iyan po ang pinakamabilis. Totoo yun mga sangkay, pinakamabilis. Biruin nyo, yung Senado at saka yung House, nagkaroon po ng investigation sa flood control. Pero mga sangkay, wala po silang naisabit o na-recommend na kasuhan. While mga sangkay, itong ICI, sobrang bilis ng aksyon. Pagkatapos po kaagad mga sangkay ng kanilang mga naging hearing, meron na po kaagad, halimbawa na lamang po yung lookout bulletin, order na hinihiling nila sa DOJ. Di ba? Pinangalanan doon. Sino ba yung mga naroon, mga sangkay? Naroon po si Romualdez. Sino pa ba? Sila Villanueva. Sino pa mga sangkay? Mga malalaking isda yun. Sila Chis Escudero. Tapos sasabihin, walang ginawa lamang para anong tawag dito? Sinabi ni VP Sara, lituhin o para magmukhang lehitimo ang kanilang ginagawa. Hindi po, kita nyo mga sangga, ito, papakita ko po ako sa inyo. Ito, mismo yung ICI, no? Naglabas ng malaking impormasyon kung papaano po, mga sangkay, pinagtitripan ang taong bayan nitong mga garapal na mga tao na nasa loob mismo ng gobyerno. Sila po ang nangurap, mga sangkay. Nakakalungkot, pero ito po ay totoong nangyari, no? At ngayon, mga sangkay, ito nga po yung reaksyon ng ICI nung nakita na po nila ang lahat, mga sangkay, kung papaano po ninakaw ang kaperahan ng taong bayan mula po, mga sangkay, dito sa mga anomalya. Hindi lamang po yan flood control, mga sangkay. Hindi lamang flood control, marami pa po yan, mga sangkay, na mga proyekto. At ngayon, sabi ng ICI, grabe ang ginawa sa ating budget, no? Ninakaw, pinaglaruan, binaboy. Ganun pong klase, mga sangkay, ang mga nasabi at ayon pa nga po sa ICI, yung mga taong ito, mga mismong nakaupo pa po sa gobyerno, mga opisyal ng pamahalaan. Guys, just imagine kung ginawa yan nung panahon ni PRRD. Diba? Di sana tapos na ngayon yung
investigation about dyan, malinis na sana, at maayos na sana ang sistema. Pero ngayon mga sangkay, ngayon pa lamang po Ngayon pa lamang po ginagawa na ayusin ni PBBM. Kasi nga po, naabutan po niya na ganun. Siya mismo ang nakadiskubre. Alam niyo, blessing in disguise din po yung yung, di ba, nagkaroon po ng revelasyon siya nung nakaraang SONA nung 2024. Sabi niya, 5,500 na yung natapos na mga flood control. Anak ng Tokwa, nasa listahan completed. Yung pala, marami doon. Substandard at ghost project. So, doon nalaman mga sangkay kasi nagkaroon po ng pagbaha at that time. So, si BBM, madaling umamin. At ngayon, mga sangkay, pinaimbestigahan. At ito na po ang nangyari. Malawak na po ang narating. At pati po tayo, nalaman po natin yung ganong klaseng kaseryoso pala itong problema. Mga sangkay. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference. Aniya, nagtataka siya kung bakit kailangan pang bumuo ng komisyon para mag-imbestiga sa infrastructure projects dahil kaya naman umano mismo ng Office of the President na gumawa ng case build-up. Kita nyo mga sangkay kung paano tumakbo yung utak ni VP Sara. Wala po siya talagang alam. Imagine niyo kung pag naging presidente yan. Pag naging presidente yan, isipin niyo, sabi niya, bakit daw pa kailangan bumuo ng komisyon? Mismo nga yung tatay niya nung bumuo ng komisyon Wala nga lang nagawa. Hindi tulad ngayon, di ba? Di ba yung kay Belhica, wala nga lang nagawa. Nagtataka siya. Ibig sabihin, ganong kamangmang si VP Sara sa pagpapatakbo ng isang bansa. Lalong-lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon. Pambihira. Isipin niyo, sabi niya, kaya naman daw ng Office of the President na gumawa ng case build-up. What? Sabi niya, hindi ko po alam kung bakit meron pang investigation ng ICI kasi napakadali lang naman yun Ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob, sa kanilang opisina, magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President at i-file na yun diretso sa ombudsman o kung saan man na korte. Ganun siya mag-isip, guys. Mahina po talaga yung utak. Isipin nyo, ganun kadali lang kung inisip niya para po siyang nananaginip. Ganun lang pala kadali na magkaso sa mga buhayang ito. Di po ganun kadali yun. Mismo nga yung si Tatay Digong, tatay niya na yun astigin na presidente. Di ba, nung binulgar niya po yan, wala rin po siyang nagawa, mga sangkay. Kasi nga, napakahirap kalaban nitong sindikato sa loob ng gobyerno. So, eto, bago na namang kalat na ginawa ni VP Sara. Bago na naman pong nakakahiya, mga sangkay, kasi pinatunayan lamang po niya dito na wala po siyang alam sa pagkapangulo. Sa pagpapatakbo ng isang bansa, lalong-lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon. Paliwanag pa niya, tila layunin ng ICI na gawing opisyal na kwento ang investigasyon, lalo na't hindi alam ng publiko ang eksaktong pinag-uusapan sa loob ng komisyon. Sabi ni VP Sara, paniwala ko sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niyang magbukas ng ICI, syempre. Tapos syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. So, yun yung banat niya. Mahina po talaga mag-isip si VP Sara. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results. Dahil sasabihin niya, hindi legitimate yan. Naggawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon. Merong lumabas na commission report. Nili-legitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Mahina mag-isip. Alam nyo ang trabaho ng ICI? Mag-imbestiga, pero hindi sila ang magkakaso. Magre-recommenda sila na kasuhan ang ganitong klaseng, halimbawa, sa ombudsman. I-recommenda na kasuhan yung ganito kasi guilty siya, nakita nila na talagang may anomalya. Ang ombudsman, ang gagawa po ng pamamaraan nun. Yung ICI ay isa lamang po sa mga hagdan. Hindi po naiisip yan ni VP Sara. Ang gawain ng ICI, mag-imbestiga. Bukay kayin, ano nga ba ang totoo?
Pambihira, gusto niya kasing pabilisin ang lahat eh. Wala pong ganun, madam. Mismo ang ating presidente noon, dating presidente Duterte, wala nga pong nagawa dito eh. 'Di ba? Kita nyo, yung yung isa pa pong hinawakan ni Belhica na against corruption. Anong ginawa? Puro pang i-expose, pero walang nakasuhan na napakulong. Wala bang saan kayo? May naalala ba kayo ng mga matitinding pangalan na kagaya, kahalintulad ngayon nila Chis Escudero, nila Romualdez na nadatawit at napakarami pang mga individual. Walang ganun, mga sangkay. This is the first time na witness po ng dalawang mga mata natin na dami pa palang buhaya. Marami pa po ito, mga sangkay. Actually, ang sa lookout bulletin na inano ng ICI, yun pa lamang po yung unang batch eh. May mga susunod pa po, mga sangkay. So dito, malinaw na si VP Sara ay mahina po talaga. Kayo, bahala kayo. Kaya nga minsan naisip ko, what if gawin natin presidente si VP Sara? Kasi para gusto kong malaman itong sinasabi niya na kaya naman daw niya ng Office of the President, sila na lang daw ang magkakaso, i-file na nila diretso sa ombudsman. What? Ano yun? Kanotoko ha. Well, ano po ang inyong opinion, guys? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito pa isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.